Isang binatilyo ang nalunod habang naliligo sa ilog kaninang hapon sa Pasig City. Sinikap pang isalba ang biktima pero binawian din siya ng buhay. Live mula sa Pasig City, may report si JP Soriano. JP? Ruth, isang binatilyo nga ang nalunod matapos mag-swimming sa isang bahagi ng Manggahan Floodway kanina. Na-rescue pa ang binatilyo, Ruth, matapos malunod ng halos isang oras pero siya ay binawian din ng buhay. Tinangay raw ng agos ang 15 taong gulang na si Don Carlo Borromeo habang naliligo sa ilog sa bahagi ng Manggahan Floodway sa Pasig City mag-aalas 4 ng hapon. Kwento ng kaibigan ni Carlo, nagkayayaan daw silang mag-swimming kanina. Hawak-hawak po siya, sabi niya po kasi marunong siya lumangoy. Hindi nagpunta po siya dun sa may parang pinaka-gutter po. Tapos hawak siya nung kaklase ko, nabitawan siya. Nagyaya silang maligo dyan, 4 sila. Yung isang bata kasi taga riyan. So yung iba taga Dayo nagpunta diyan. Ang sabi nga ng bata, malalim yan. Ngayon sabi, hindi, marunong kami lumangoy. Sabi nung nalunod. Nung naligo na sila, nagkataon, hindi pala marunong lumangoy. Agad nagpunta ang mga taga Pasig City Fire Rescue at sa pagtutulungan ng rescue team at residente, nakuha ang binatilyo bandang 4:35 ng hapon sa bandang gitna na ng ilog. Aabot daw sa 30 talampakan ng lalim ng tubig kung saan natangay si Borromeo. Sinubukan pang i-revive at binigyan ng CPR ang binatilyo. Agad dinala sa ospital sa Pasig City General Hospital pero ayon sa barangay office ng Manggahan at sa kaanak ng binatilyo, pumanaw na raw siya. Ngayon lang po yan naligo sa ganyan. Ngayon lang po. Hindi ko marunong lumangoy yan eh. Ewan ko kung bakit naisipan niya. Pinag-iingat ng mga rescuer ang mga taga roon na huwag maliligo sa lugar dahil delikado. Ilang beses na may mga nalunod sa Manggahan Floodway? Since almost magte-10 na siguro mula pumasok ang taon. Bali, almost lagi itong floodway area ang tinatawag sa amin lagi may drowning incident. Alright. Ruth, hindi daw inakala ng mga kaanak ng biktima na itong si Carlo na mangyayari ang trahedyang ito dahil malayo ang kanilang bahay mula doon sa kanyang lugar kung saan siya nalunod. Muling binalikan ng mga rescuer mula sa barangay Manggahan ng lugar para pagsabihan ang mga residenteng nakatira doon na huwag magsuswimming dahil lubha itong delikado at mas nagiging delikado ito, Ruth, kapag tumataas ang tubig kapag nag-uulan. Ruth? JP, wala bang nakakita man lang dyan dun sa binatilyo nung nalulunod na siya? Gano'n ba kabilis nung nagsimula siya mag-swimming hanggang dun sa point na nalunod na siya at natangay na siya ng malakas na agos? Oo. Ruth, sabi ng mga taga roon, mga saksing nakausap natin, masyadong mabilis yung pangyayari. Nagkayayaan, biglang nag-swimming. Usually daw, pinipigilan naman yung mga yan pag nakikita ng mga matatandang residente ron. Pero hindi nga raw nagpaawat ang mga batang ito according dun sa kwento ng mga nakausap natin. At may mga nakakita yung mga mismong kasamahan ng bata at huli na nga raw ang lahat nung naitawag nila ito ng tulong. Kaya yun nga ang nangyari, Ruth, at sumakabilang buhay ang bata. So basically, it's just a matter of minutes, JP. Pero kanina rin sinabi nung kausap mo na since the start of the year, 10 na yung mga aksidente dyan. Wala bang babala? Ano bang ginagawa ng mga otoridad para maiwasan yung ganyan? Oo, Ruth, alam mo doon sa area, wala tayong napansin at least doon sa area kung saan nalunod yung bata na mga paskel na mga signs na nakalagay na bawal mag-swimming dito, nakamamatay, delikado. Pero ayon doon sa mga nakausap natin na mga opisyal ng barangay Manggahan, sila naman daw ay palaging nagpupunta roon sa area upang mag-advise o magbigay ng warning sa mga residente na huwag mag-swimming. In fact, tuwing tumataas nga raw yung tuwing nag-uulan, katulad kahapon, ay binabantayan nila at pinupuntahan nila yung mga bahay nila doon para tignan ang sitwasyon at muling abusuhan lalo na yung mga bata na mag-swimming. Yung nangyari, itong si Carlo, Ruth, ay mula sa ibang barangay. Ito, kung lumalabas na parang dayo sila, hindi sila taga roon, kaya hindi raw masyadong na-brief at dahil nga hindi marunong lumangoy ang bata, nauwi nga sa trahedya. Okay, maraming salamat, JP Soriano.